Ito po, nagsalita na 70% ng mga Pilipino ayaw ng military intervention. Ibig sabihin, ayaw nila makialam, manghimasok sa politika ang ating military. Military intervene, ayaw ng 70%. Yan po yung lumalabas sa survey na ginawa nitong nakaraang buwan lang, September, ng Okta Research. Ito yung grupo na lehitimong nagso-survey, nagkukonsulta nationwide sa mga Pilipino. At alam ba niyo sa survey na yan, lumalabas na 5% lang ang nag-agree o sumasang-ayon. Ang layo. 5% ang sumasang-ayon na makialam ang military sa politika na crisis na ating kinakaharap. 22% undecided. Ayan. So pag sinabi mo undecided, pwede tayong mag-speculate na yung mga yan ipabor dun sa huwag makialam ang military. O yung iba naman talaga undecided, ayaw talaga makialam. O yung iba naman dyan maaaring nakikiramdam pa. Pero yung 70% na nagsasabing ayaw, hindi dapat makialam ang military, malaking porsyento po yun. Isipin mo kung tayo 115 million Pilipino. So pag 70% ay nasa 70 million ang ayaw. Ay tama lang yan. Di ba? Yan po. Okta Research. Okay, magagalit sa akin kasi yung ibang hindi nagbabasa ng topic at hindi nakakaintindi ng topic. Pag nakakarinig ng ganito na alam mo na kung sinong grupo yan, kagad-agad kung ano mga pinagsasasabi. Okta Research Group ang gumawa, lehitimong organization na merong kapabilidad na mag-survey nationwide ang pinag-usapan. All over the Philippines yan. Yan ay sina Guido David at kung sino-sino pang kasama dyan. So alam kong magandang balita ito sa mga Pilipino, magandang balita rin ito sa military dahil ang military ay naninindigan talaga sila na huwag silang gamitin. Hindi sila sasali sa political issue. Non-partisan ang ating militar at polis. So magiging kasangkapan ng ating military ang majority or 70% ng mga Pilipinong ayaw na sila makialam. Talagang hindi sila makikialam. Dahil ito naman hong nag-iingay na grupo na sinasamantala itong korupsyon sa ating bansa, pinipilit na sirain, pabagsakin si Pangulong Marcos, ay mga personal at political interest lamang nila. Pero kung ating pagbabasihan, 5% lang naman ang naniniwala. At malamang ang iba dyan baka nakasurvey mga Duterte supporters pa or mga anti-Marcos talaga. Anong aasahan natin doon? Pero dahil wala namang piniling region or piniling mga nasurvey all over the Philippines yan, ayan ang lumalabas. So siguro ang nasurvey dito ay mga professional na Pilipino, nagmamalasakit na Pilipino sa ating bansa, ayaw ng kaguluhan, ayaw ng problema. May sino bang may gusto nun? Kahit military, ayaw daw nila. Ayaw daw ng military ng problema. Sila ay nakapokus sa kung anong kanilang sinumpaang tungkulin, maging tapat sa kanilang Commander-in-Chief, President Marcos, maging tapat sa saligang batas na sila ay tagapagtanggol ng Pilipinas, ng bansa at ng mga property. Yan po yung kanilang obligasyon. Mabuhay ang ating militar under General Browner at ni Secretary Gibo Teodoro. So inuulit ko Okta Research ang nag-survey. Lehitimong company yan. Grupo yan. Meron pang isang magandang balita. Talaga gusto natin kat maaari balita dahil maganda mag-uundas Duplicate project. Doble o tripling project sa 2026 budget, national budget, hindi na po pinayagan. Talagang hindi ho makakalusot. Yan ang pariniyak ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway.
Isa po yan sa naging dahilan ng graft in corruption. Duplicate budget. Isipin mo, halimbawa merong isang 10 kilometers na gagawin. Tapos 2 beses dilagyan ng pondo. 2 beses na may plano. So 2 gastos. Di ba racket yun? Yung isa ni racket, 100%. Tapos kukurakutin pa yung isa. Di ba? Grabing nakawan. So yan po yung duplicate project, bawal na. Tinanggal na. Unprogram sa budget, yan po ay kinakancel, ayaw na rin ng mga senador. May debate pa lang dyan kasi pumabor ang mga congressman. Alam mo yung unprogram, duplicate project, insertion, yan po yung salot sa demokrasya, salot sa pera ng bayan. Nandyan po ang korupsyon. Insertion, intentional, lagyan ng pondo ng sila-sila lang nakakaintindihan. Unprogram, hindi rin itemize po kung sino at ano at magkano ang gagastusin. Unprogram Pag may kalamidad lang, maglalabas ng pondo. Tapos sasabihin ganitong naubos, walang linaw, walang resibo kasi kalamidad. Delikado talaga yan. Yun naman duplicate, lalo na pa yung duplicate. Isa pa yung only in the Philippines. Bakit kailangan doblehin ang duplicate ng project? Ay maraming lugar nangangailangan na may project ng development pero walang project. Yun ang mga ibang mga lugar, doble-doble ang project. Kalokohan lahat So sabi ni Secretary Dizon, lahat yan hanggat maaari. Wala. Yun lang, ang pinagdidebatehan lang yung unprogram. Kasi pilit ginajustify ng congressman at ng executive department na yun ang gagastusan, yun ang pagkakagastusan nito, yan ang pagkukunan ng mga kalamidad. Halimbawa, volcano eruption, typhoon, habagat, earthquake, yan daw yung pagkukunan ng pondo. Diba? Parang pagka biglang nadinig mo, pwede naman. Kaya lang ang problema dyan, hindi malinaw kung paano gagastusin at magkaano ang dapat gastusin. Unprogram nga Halimbawa, naglaan ka ng 100 billion pesos. Tapos nagkaroon ng kalamidad sa Luzon. Ano, ubusin ba sa Luzon yun? Walang resibo? O hahatiin yung 100 billion sa Luzon, Visayas, Mindanao. So, hindi malinaw. Yan po yung nakakabahala. Kaya may debate dyan. Tingnan natin. Mayroong congressperson, senate person. Ayaw ng majority ng mga senador ngayon ang unprogram. Yung duplicate program, mukhang wala ng debate ron. Ayaw talaga nila lahat. Dapat lang. Yung insertion, ayaw na rin kasi nakabukuhan na nga. Maliban lang talaga yung makakapalang mukha na pinipilit magkaroon ng insertion, intentional, planado, mandaya, mag-racket. Ayan po yan. So ayan ang magagandang balita kahit pa paano. Pero issue lang, walang personalan. Makatulong lang tayo sa larangan po ng paghahatid ng mga impormasyong dapat nating pakinabangan. Yun naman ang purpose ng aking mga channel. Makatulong tayo. Sana, ang mali ay mali, ang tama-tama. Wala tayong kakampihan dyan. Unang-una, wala naman tayo sa gobyerno. Voluntary lang tayo tumutulong dahil may malasakit tayo sa ating gobyerno, sa ating bansa bilang Pilipino.